Bakit pa ulit-ulit tayo nabibigo sa mga plano natin? Ilang beses ka na bang nagsabi ng simula bukas, ayusin ko na yung buhay ko. Mag-iipon na talaga ako. Magsisimula na ako. Hindi na ako babalik sa dating gawain ko. Pero ilang araw lang, bumabalik ka na naman sa dati. At ang masakit, hindi ito minsan lang, paulit-ulit. Kaya mapapatanong ka na lang talaga, bakit parang kahit anong plano ko, laging nauuwi sa wala? Kung naramdaman mo yan, tapusin mo tong video na to dahil baka hindi ka tamad, hindi ka rin kulang sa pangarap. Baka may dahilan lang kung bakit paulit-ulit kang nabibigo. Pero bago yan, may kwento lang ako. Kwento to ng isang kaibigan kong si Albert. Tuwing katapusan ng buwan, may mga bago siyang goal. Magnenegosyo daw siya, mag-iipon daw, aayusin niya na raw yung routine niya, babaguhin niya na raw yung buhay niya. Sa umpisa, excited siya. Sobrang motivated niya. Pero pagkatapos ng ilang araw, wala na. Balik uli siya sa dating nakasanayan niya. Hanggang sa isang araw, sinabi niya, parang hindi na ako naniniwala sa sarili ko. Masakit marinig. Kumisan hindi dahil wala tayong pangarap, kundi dahil paulit-ulit tayo napapagod sa sariling disappointment. Kaya narito ang 6 na dahilan bakit paulit-ulit tayo nabibigo sa mga plano natin. Unang dahilan bakit paulit-ulit tayo nabibigo sa mga plano natin ay dahil puro simula, kulang sa sistema. Maraming taong magaling sa umpisa o sa pagsisimula. Excited, inspired, motivated. Pero ang problema, motivation ang inaasahan. Alam naman natin, ang motivation nawawala. Lalo-lalo na kapag tinatamad ka na, kapag nahihirapan ka na, kapag wala na yung excitement, doon natitigil ang plano. Real talk, hindi tayo aasenso sa lakas ng simula. Aasenso ka sa consistency ng sistema mo. Pangalawang dahilan bakit paulit-ulit tayo nabibigo sa mga plano natin ay dahil sobrang laki kagad ng gusto natin. Ito yung madalas na mali. Gusto natin biglaan or instant. Biglang yaman, biglang babago, biglang magiging disiplinado, sobrang taas agad ng expectation. Kapag hindi natin naabot, sumusuko na tayo. Ito yung real talk. Hindi nabubuo ang malaking pagbabago sa isang malaking hakbang. Nabubuo ito sa maliliit na consistent na galaw. Sa pang dahilan bakit paulit-ulit tayo nabibigo sa mga plano natin ay dahil gusto natin resulta agad. Aminin natin, minsan gusto natin instant. Kapag walang progress agad, nawawalan tayo ng gana. Parang negosyo lang. Kapag isang linggo pa lang na hindi kumita, gusto na natin tumigil. Pero ang totoo, maraming bagay ang nangangailangan ng oras bago mamunga. Real talk. Kapag hindi ka marunong maghintay, madali kang Isa pang dahilan bakit paulit-ulit tayong nabibigo sa mga plano natin ay dahil bumabalik tayo sa comfort zone. Ito ang pinakakalaban. Comfort zone. Yung dating routine, yung dating madaling gawin, yung walang challenge, kahit alam mong hindi ka na umaasenso doon ka pa rin bumabalik. Bakit? Kasi pamilyar. Kasi nakasanayan. At ang totoo, mas pinipili ng utak ang pamilyar kaysa growth kahit alam mong hindi na mabuti para sa'yo. Isa ba ang dahilan bakit paulit tayo nabibigo sa mga plano natin ay dahil wala tayong malinaw na dahilan. Minsan may plano tayo pero wala tayong malalim na why or bakit. Bakit ka mag-iipon? At gusto mong magbago ang dahilan mo. Napakabilis natin bumitaw. Pero kapag malinaw ang dahilan mo, mas matibay ang kapit natin sa pangarap natin. Isa pang dahilan bakit paulit-ulit nabibigo ang mga plano natin dahil hindi natin pinapatawad ang sarili natin. Ito ang tahimik na sumisira sa marami. Kapag nagkamali tayo, imbis na bumawi, sumusuko na tayo. Wala na, nasira na. Hindi ko talaga kaya. Ganito na lang talaga ako. At dahil doon, mas lalo tayong nalulubog. Ito rin to. Ang isang pagkakamali, hindi dahilan para iwanan mo yung buong plano mo. Naniniwala ako dito, hindi ka nabigo dahil mahina ka. Nabibigo tayo dahil may mali lang sa mga proseso natin. At ang maganda doon, kayang ayusin ang proseso. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi natin kailangan yan na maging perfecto tayo. Kailangan lang natin maging consistent. Kasi ang tunay na kalaban natin dito, hindi ibang tao, hindi kakulangan sa pagkakataon, kundi yung ugali nating sumusuko ng mabilisan at sumusuko sa sarili natin. Yung bawat beses na pinapaniwala mo ang sarili mong hindi mo kaya, doon nagsisimula ang totoong pagkatalo. Pumili tayo ng isang plano na ilang beses na nating sinimulan. Sulat natin yan. Pagkatapos, gawing sobrang simple. Hindi malaking goal. Maliit lang. Kung gusto mong mag-ipon, magsimula sa maliit. Kung gusto mong magnegosyo, magsimula sa isang hakbang. Kung gusto mong magbago, magsimula ka na ngayon. Huwag bukas, kundi ngayon. Kakumag.
Hindi sukatan ng pagkatao mo ang dami ng beses ng pagkabigo mo. Ang sukatan mo kung ilang beses tayong babangon. Napaka-normal lang madapa. Napaka-normal mapagod. Napaka-normal ang pagkakamali. Pero wag mong gawing dahilan yan para tumigil. Baka isang subok na lang, malapit ka na pala. Kung nakarelate ka sa video na to, comment ka dyan, hindi ako titigil. At tandaan mo, ang plano na paulit-ulit mong sinisimulan, baka yun talaga ang bagay na magbabago sa buhay mo. Kaya wag mong sukuan. Hanggang sa susunod, real talk lang.